Mangyari pa kasi wala namang matinong lawa dito sa Pilipinas. Walang iya ka? Magbabayad ka! Patay na si Maria Clara. Hindi totoo yan. Hindi ako naparito para sa aking sarili. Bagkus ay sa pangalan ng iba. Sinadya namin magpatalo. Bakit nasa dakong yun ang itong hangal na timunin? Malayo po sa baging iyon, Ginang. Abay, bilisan naman ninyo. Kaunting tuling pa ng makina. Bakit hindi matuloy? Maraan ang paktakbo dahil daraan tayo palayan ng bayan. Pantas ng agham na si Bensaib. Sa bayan ng Puerto del Capricio ay may pinapagawang tulay ang aking kapatid. Ngunit, hindi ito natuloy sa kadahilanang may nangailam na pantas ng agham. Nagkalat siya ng hindi totoong balita na hindi matatag at hindi mananatiling matibay ang tulay sa kabila ng dinanas nitong lindol at baha. Iyon ang ibig ko sabihin, Padre Salvi. Mangyari pa kasi wala namang matinong lawa dito sa Pilipinas. Napakadali lamang solusyonan ng problemang iyan. Wala ba nakaisip? Sa sobrang dali ng solusyon sa suliraning iyan, hindi kailangan gumasta ng salapi. Humukay ng ilog papunta sa lagusan ng Maynila. Ang ibig ko sabihin ay magbukas ang panibagong lagusan papunta doon at saraduhan ng luma. Nang sa ganon ay makapaglakbay tayo. Ipagpakuman mo, Ginoong Simon. Ngunit ang iidahin Magastos? Gamitin ang mga bilanggo at sa paraang iyon ay makakamenos ang gobyerno. hindi ito sapat. Hindi sapat? Gamitin ang mga matatanda, mga bata, ang batas. Nang sa ganun ay makamenos ang pamahalaan. Pagdalhin na lamang ng sariling pagkain ng mga tao. Simon, maaaring ikasira ang ganyang plano. Kung mag-aalaga lahat ng tao ng pato, maaaring ikalalim ito ng ilog. Kung lahat ay mag-aalaga ng pato, ay dadami ang balot. Ay, nakakadiri. Mabuti pa'y matabunan na nga ng buhangin. Sinermonan ako sa pagpili ng aking mapapangasawa. Eh kako, wala naman sila magpupunan kay Paulita. Maganda, mayaman, bagamat isang ulila. Ang kang Pia, alam bang nais ipahanap siya kay Doña Victorina ang kanyang asawa na si Don Tiburcio? Sigurado akong nangako ka upang di mawala ng nobya. Oo, sapagkat sa amin itatago ang kanyang asawa. Narito ka pala, Basilio. Kamusta ang probinsya? Balita ko'y magbabakasyon ka na raw. Di po ba niyo alam? Hindi pa ako makakapunta sa lugar ninyo, sapagkat walang mamimili ng alahas. Ang mga tao raw doon ay hindi kaya bumili ng mga alahas o binigyan ako. Pag paumahin ninyo, Ginoo, hindi kami bumibili ng alahas sapagkat hindi naman namin kailangan. Huwag mong masamain ang sinabi ko. Nalaman ko kasi, Indio, ang paring na may hawak ng parapin ninyo. Kaya natiyak kong ka. Mabuti pa uminom na naman tayo ng serbesa. Ito raw ay nakapag-unlad ng lalawigan. Natanggihan ko ang iwan sapagkat hindi naman ako uminom ng alas. Mabuti sa katawan ng serbesa. Ani ni Padre Camora, kaya tamad ng mga kababayan mo dahil tubig lamang ang iniinom. Iinumin ko na ang aking serbesa. Siya ang tinatawag na Cardinal Moreno, minumura ng patalikod pero pinupuri ng nakaharap. Masamang panahon. Hindi dapat kayo nagsasalita ng ganyan, Vice Rector. Sapagkat nagtatamasa kayo ng magandang kabuhayan para sa inyong kalakal sa Hong Kong at mga paumahang bahay. Saan kayo galing? Hindi niyo tuloy nakita ang pinakamagandang parte ng ating paglalakbay. Kung walang alamat, wala nang magkwenta ang alimang pook. Kung ang alamat lamang ang pag-uusapan ay meron yan dito sa Ilog Pasig, ang alamat ng malapat na bato.
bago dumating yung mga Kastila ay may mga paniniwalang nakatirang espiritu sa batong bahay. Meron kang dalawang katanungan na maaaring idagdag sa iyong artikulo. Una, ano ang nangyari sa buhayan na naging bato? Pangalawa ay, ganun din ba ang nangyari sa mga hayop sa Europa? At ito ba ay dahilan ng sinaunang santo? Sino makakapagsabi? Dahil alamat ang ating pinapag-usapan at tayo ay nakapasok na sa lawa, marahil ang kapitan ay maraming malalaman. Oo nga pala, Kapitan. Ano di ba ang sandakong nalawa na patay na nagangalang Ibarra? Nabara o Ibarra? Siya nga. Saan nga ba dito, Kapitan? May naiwan kayang bakas dito sa tubig? Dako sa kwento, tumingin kayo doon. Si Ibarra ay tumalon at sumisid, ngunit siya ay pinapaunahan ng bala ng baril ng mga gwardiya sibil. Ano nangyari sa'yo, Ginoong Simon? Isa kayong malalakbay. Nalulungano ba kayo sa ditong klaseng ilog? Isang tagbatak lamang tubig ang laman? Huwag niyo ikukumpara ang isang patak ng tubig na sa ilog na ito. Ngunit ang mga marino at mandadaragat ay nahihilo dito. Paubaya ka na. Isipin mo na lamang ang halagang iyon ay may patalo na sa tugal o nahihulog mo sa tubig na sinagpang ng mga buhay. Christian ka na at dumami ang kamag-anak ng buhay. Isipin mo na lamang iyon. Kung hindi kayo magbabayad ng buwisay, palalayasin kayo dito at ipapasako sa iba ang lupa. Simon? Pwede ko ba kayong tulungan? Sino ka sa iyo palagay? Isang taong dakila, isang taong akalang lahat ay patay na. At isang tao din aking pinagdadadang ang pagkawala. Alam mo ang lihim ko. Hawak mo ngayon sa kamay mo ang aking kapalaran. Maaari kita ngayon patayin. At walang makakaalam nito. Pero hindi ko ito gagawin. Pagkat alam ko hindi ako magsisisi. Gaya mo, naghirap, nagtiyaga, at meron pa utang sa bayan na ito ng ating sisingilin. Magtulungan tayo. Nagpayaman ako para makapaghiganti sa pamahalang ito. At magbuwis pa ng buhay ang mga inosente at walang kinalaman. Panay puri ninyo sa mga Kastila. Para ano? Hanga din ang akademya nila? Nang ano? Lalo kayong malito? Para mapalapit kami sa pamahalaan at sa bawat pulo. Habang angkin ng sariling wika ay walang mahahangad na kalayaan, ang pagkakapantay-pantay ng karapatan ay kawalan ng pag-asa. Lumagda po ako sa kasulatan upang tumulong sa mga mag-aaral. Ngunit kung ako lamang ang tatanungin, nais ko rin pong magdoktor. Maging tanyag ka mang doktor ay hindi mo masusolusyonan ng kanser ng bayang ito. Tandaan mo, walang alipin kung walang magpapaalipin.
makabalik ng ikaya at ipanalo niyo ang kaso, matutubos niya ako sa aking pagkaas. Kamusta, Mang Selo? Napipina? Napipina? Nabalitaan niyo ba yung nangyari kay Tandang Selo? Hala, oo. Nabalitaan ko, bigla na siya hindi nakapagsalita. Nararapat lang sa kanya sapagkat siya makasalan. Madalas na ipinararanas ng Diyos ito, sapagkat ang tao ay makasalanan. Sapagkat meron tayong mga kamag-anak na mga kasalanan na dapat natin linuruan ng kapatid upang mapalapit sa Diyos, ngunit hindi natin ginawa. Hindi ba kaanak ni Julie, ang naglilingkod sa inyo ni Hermana Penchang? Siya nga, isang dalawang malapit ng ikasal ngunit hindi pa rin marunong magdasal. Sukat bang ipagkamali pa ang pagdarasal ng Abaginoong Maria at Santa Maria, Sus Mariosep? Nais ko po sa amin magpaalam kung maaari ko pong dalawin ang aking tulad. Hindi maaari. Magdasal ka at magbasa ka ng maaklat galing sa praile at magtrabaho kang mabuti upang makabayad agad ng utang. Nabalitaan kung bumalik na raw ng Maynila si Basilio. Kukuha ata ng pagtubos sa alila mo. Naku, lalong may impluwensyahan si Julie sa kasamaan dahil demonyo ang tutubo sa kanya. Magandang araw, Don Simon. Ano ang maaari ko ipanglingkod sa iyo? Magandang araw, Kabes Santales. Hinihiling ko sana na matulog dito ng isang araw at isang gabi, sapagkat ang iyong bahay ang pinakamalaki dito sa San Diego at pagitan ng Tiani. Gugustuhin ko rin sana na dito na lang din magbenta ng mga alahas ko. Isang karangalan na pagpatuloyin ka, Don Simon. Maraming salamat, Kabes Santales. Meron ako mga alahas na antigo na nagmula pa kay Cleopatra na pinulot pa sa pyramid. At meron din namang mga singsing na nagmula pa sa Romanya Caballero. Ang hikaw ng dating dama na si Maria Antonieta. Kaya wala ho ba kayo pagbibili? Naibili na ang mga alahas ng aking anak. Ang natira na lang ay walang gaanong halaga. At ang aglas ni Maria Clara? Iyon ang aglas may brilyante at esmeralda. Okay ito. Bibiling ko ng 500 piso. 500 piso? Kung ako ipapaghintulan ninyo, pupunta ako sa bayan upang isaguni ang aking anak. Babalik ako bago dumilim. Ito na ang hinahanap kong tao. Mapangahas at tumutupad sa usapan. Nasa akin ang panalo! Kahit si Cristo maglaro hindi makakatagal. Unyemas! Sinadya namin magpatalo. Ang dalagang anak ni Kabes Santales ay nasa lapas at pumihiling ito na palayain ng kanyang nuno kapalit ni Kabes Santales. Hindi pa pwedeng mananghalian muna? Tatlong araw na po siyang pabalik-balik. Isang nga rin pala yung sasabihin ko sa kamahalan na kung saan ay paaaring petisyonan ng dalagang iyan. Sige, pagsulatin ang kalihim ng isang kautusan para sa tenyente ng gwardya na palayain ang matanda. Ngayon, hindi na nila tayo masasabihang hindi tayo marunong magpatawad. Ano at umaayaw siya sa karunungan at sa pagbabasa ng aklat. Ano't nagpapakita siya ng paglaban sa payo ng Priory at sa mga aral ni Tandang Basyo Makunat. Kumusta, Princess? Anong nangyari yung bakasyon? Wala namang ganoong nangyari.
At ikaw? Ano bang nagbukas ng Austriani? Dahil sa pagkanyaya ni Padre Camara, napaka-liberal ng pari. Gusto niya ay kasi yan. Katulad ng estilo ni Padre Papa, kami ay nangarana. Siya ay tumugtog ng gitara at kumanta. At ako naman ay nibigil. Narana rin namin ang Nobel ni Basilio. Hindi ko na alam kung sunod yung mission. Dahil ito kayo mas kumil. Ngunit pagdadaraan rin namin ano pala nangyari sa leksyon kahapon? Walang pasok kahapon. Ganon. Anong makalawa? Webes. Pista opisyal ng paaralan kapag lingguan. Ayaw nga pala. Umutot mo. Nung Miyerkules? Mauna na ako, may kailangan pa sa Yan mo lang yung leksyon. Maglakwatsa tayo. gagawin pa ako. Ang ganda. Kasino. Nagdaro na ito, katinete. Anong problema doon? Wala naman dapat kabahala dahil wala naman ng dalawang kabinayang celestiales. Napaka-maintindihan ko. Petisyon ito laban sa hiningin kami hindi makakaig sa pag-itatag ng Akademya ng Wikang Estila. Hindi naman siya nagtatawag. Tinatawag din siya paminsan-minsan. Isa pa, ayaw ko laban sa makaraig. Walang iya ka? Magpapayan ka! Bonito, sabihin mo ang katanong mo, Bonito. Kung ang magpirasong pa ako galing na limbawa ng kamagong na pinakinis at nilagyan ng barnis at ito ay nagkakaroon ng refleksyon sa anong buhay na iakap dito, anong uri na salamin ito? Ito ay nanguri sa bingkaw. Kung ganawa na ng gamit na nasa ilalim ng salamin ay makakapit sa ibabaw. Ay, walang iya ka. Sagutin mo ang tanong ko. Maaari ka na magbuo nito. Ang sabi sa aklat, ang salamin ay gawa sa tanso o sa ibang metal. Tama ba ito ang mali? Ganyan niya po sabi sa akin. Huwag kang magmarunong. Hindi mo alam ang leksyon. Ano nga ba ang pangalan mo? Placido Benedetto. Maaari na! Ikaw ang Placido Benedetto Mulong. May 15 hindi na pumapasok sa klase ko eh. Bibili mo ulit, Padre. Ngunit dapat na beses lang akong umiban sa inyong klase. Minsan na ako magtawag, kaya kung sino man sa'yo ko wala ay minamarkaan ko ng panliban na 5 uri. 3 beses pa lang kita nahuli kaya dito 15. Nalagyan niyo ako ng marunong ngayon. Dapat namang buwasan ninyo ang paglibang ko sa klase. Seryoso po, hindi mo ba alam na ang isang estudyante ay maaaring wala sa klase hindi alam ang leksyon? Ako na, Padre. Mari mo na ako magkaan ng mga gusto mo yung mag sa akin. Ngunit wala akong napagawin ko sa ina ko. Hindi malayo ang binatang ngayon ay gusto mo ng panukala. Kung makabaging ng Diyos, iligtas mo ang mga mag-aaral nito. Magsipag-aral mo lang kayo bago pagdating ang Kastila. Sa dahil ng pagtuturo sa gabi ay ito ay nagtuturo ng hindi mabuting asal at ugali. Nakakasira ng karangalan sa universidad. Makasira kung makasira, ang universidad ay magpipilitan sa mga mag-aaral. Dahan-dahan mga Gino, ako yung hindi makapayag dahil alam ninyo ang aking wala yung mga bago. Ngunit, kailangan natin aminin na ang kay Cesar ay kay Cesar. Ang pangalang ay nakakat iyo fishing na makapayag ang siyang sumikap. Ato namang uulan. Ngunit, total wala tayong nalalang pasabay kung tayo magkamali ng hinala sa kalayaan at pagkasirili ng pamahalaan. Ang liwanag ay namamanakad na. Mabuhay sa Sandoval! Magsaya na tayo mga kaibigan! Tagumpay!
Pinag-uusapan nila yung wikang Kastila. Iyan rin ang sinagot kay Padre Irene. Lubod niyang mabuti pang umilo sa pagkakataon ng muli nilang ipagsamantala kay Don Custodio. Ngayon ay nasa kanya na ang kasulatan, ipinapangako ni Don Custodio at lulutasin niya sa loob ng buwan na ito. Makiusap po sana ako sa inyo, Ginoong Pasta, na kung sakaling sasagunin sa inyo si Don Custodio, ay payuhan niyo siyang pumalig sa amin. Masama simula iyan, makipagkilala kayo mga bata at walang nalalaman sa pinagbabago. Lahat sila ay pinagbitang filibustero. Marami akong hindi nakaway dahil dito. May mga bagay na hindi ko mapaliwanag sapagkat malupang maselan. May iba't ibang dahilan ng pangalan upang hindi tingin ang isang ligno. Mabuting ipabayan mo na sa kamay ng pangalan ang bagay na iyan. Bakit sumalip ako sa gulong ito at bakit gusto ituro ng bukod? Ang laging inahabilin sa akin ng aming amahin ay alalahanin ko ang iba gaya ng pag-alala ko sa aking sarili. Hindi ako naparito para sa aking sarili, bagkus ay sa pangalan ng iba. Buntis, pag-aralan nila ang pinag-aralan ninyo at gawin nila ang ginawa ko. Ngunit ilan sa nais matuto ang mga maaabot ang nabot nyo? Isa sa 10,000? Sila'y nag-aaway-aaway at halos magpatayan sa pag-aagawa ng may sakit. Pangarap, mga kahibangan. Bibigyan kita ng pinakamainam na payo sapagkat di kayo matalino. Harapin niyo ang paggagamot at huwag kayo makailang sa bayan. Maalala niyo ko at sabihin may kapiran kapag kayo nagkakaroon ng mga ubang. Ako po'y magkakaroon ng ubang katulad niyan at nilungan ko ang aking paningin sa nakaraan. At nakita kong wala akong ginawa kundi para sa aking sarili lamang. At hindi ko ipagkakapuri, bagkus ay ipagkakahiya. Hindi ko dapat baliwalain ang kaintingan ng mag-aaral. Subalit, di ko rin dapat baliwalain ang tinig ni Simon at lantarang pagtutong ni Padre Silvina. Ano sa tingin mo ang narapat mo din? Piliin mo ano ang nakakabulo sa nakakarami. Labis kong mahal ang mga Indio at ako ang kanilang tulong. Yari na ang aking pusya. Kamusta ang may sakit? Nakalata ng lusang opyo ang kanyang katawan. Maaring bukas makalawa ay mawala na siya. Katulad ng Pilipinas. Sa loob ng isang oras ay wala nang aral-aral sa mga universidad. Nakikita na lamang ang mga patayan. Ngunit sa mga panahong ito, natitiyak ko ang aking tagumpay. Kapag kami nagtagumpay, lahat ng mga hindi tumulong ay ituturing naming kaaway. Basilio, ako'y naparito upang ihandog sa iyo ang dalawang bagay. Ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Aking kamatayan o kinabukasan? Sa pamahalaan ka ba o sa amin? Sa mga sumisisi sa iyo o sa iyong bayan? Magpasya ka, Basilio. Nandito ako para iligtas ka sa mga ala-alang nag-uugnay sa atin. Isang bagay na madali. Sa kadahilanan ako ang mamumuno sa kilusan. Gibain ninyo ang pintuan ng Santa Clara at kunin ang taong hingid sa akin at kay Kapitan Tiago at ikaw lamang ang nakakaalam. Si Maria Clara. Hingid ko siyang bumalik sa aking buhay. Hinangad ko ang himagsikan sapagkat himagsikan laang ang mga kapagbukas sa pintuan ng mga kumbento. Ay, huli na! Huling-huli na kayo. At bakit? Patay na si Maria Clara. Hindi totoo yan. Ibig ko pa siyang iligtas. Iya'y duwag na pagdadahilanan. Bukas ay ililigtas ko na si Maria Clara. At kung hindi, patay ka! Isang araw ay dinapuan siya ng sakit. At ako naman ay dumadalaw lagi sa kumbento. Ito, liham galing kay Padre Salvi. Hinangkan at humihingi siya ng tawad sa pagkamatay ng kanyang anak. Panigurado ito ay dahil sa paghithit niya ng opyo. Patay na. Hindi ko man lang nakikita. Namatay nang nabubuhay siya dahil sa akin. Namatay na nagtitiis. Si Basilio, isang estudyante at alimid, dapat siya manatiling nakakulong. Basilio po,
na nag-aaral ng medisina at isang taon na lang po siya ay magtatapos na ng pag-aaral. Mas mabuti nga na manatili siya sa kulungan at dagdagan ng isang taon ang kanyang parusa nang mas lalo siyang maging mas mahusay na doktor. Pero siya ang pinaka-inosente sa lahat. Hawak niya ang libro ay para sa medisina na sinulat ng mga Kastila. Mas mabuti nga para ang kanyang parusa ay maging babala para sa iba. Itatama ko ang mali ng mga opisyal. Pero General, hindi ka pa natatakot ng pagsisisi ng iba? Bakit ako matatakot? Hindi ba't ako nasa kapangyarihan? Hindi ako pwede dalhin ng isang alipin sa korte. Hindi po to importante. Pinangako ninyo noon yung dumating kayo na mamahala kayo ng takma at mabuti. Ako ay magbibitiw sa aking pwesto at babalik sa Espanya. Walang maaaring pumasok sa aking silid bukod kay Basilio, isang estudyanteng nooy pinalaya ng isang araw. Pumasok ka, Basilio. Ginoong Simon, ako'y pinarurusahan ng Diyos sa pagkamatay ng aking ina at ng aking kapatid nung sila'y nabubuhay pa. At kahit nung magsikat, hindi ako sumali, ngunit nakulong ako ng walang sala. Napagtanto ko na sumali ako mula sa iyong magsikat. Patarungan ay nasa pan. Dahil naman ko ang kabutihan ng mga inaakit. Maraming salamat sa iyong pagdalo dito. Ito ang lampara na magsisimula ng magsikat. Dinamita? Bakit may dinamita sa lampara? Mamayang gabi magkakaroon ng pista. Ilalagay ito sa gitna ng handaan. Pagkatapos doon, sa 20 minuto, mawawala ang ilaw nito at sasabog. Kung gayon pamay, hindi na ako kakailanganin. Ito ang iyong gagawin. Sa oras ng pagsabog ng dinamita, maglalabasan ang mga tao ng grupo. Ikaw ang mamumuno sa kanila, papunta sa bahay ni Pero. Nandoon, nakatago ang mga armas na tinago ko. Pagkatapos, sasalubungin mo ko sa simbahan ng San Agustin, mamayang alas 10 ng gabi. Saan kaya magaganap ang kaguluhan? Teka, pista! Kasal ni Juanito at ni Paulita. Sa bahay ni Kapitan Chaco. Awang-awang isa kayo. Sigurado naman ako, hindi siya makisabi ng mga ganito. Palibhasa, hindi niya narasan ng mga mahihigpit na naranasan ko. Si Simon, kaya siguro ang nasa pera ng bakal. Saan nila makikita ang mga demonyo? Kaya masama talaga kumuha ng pag-aari ng iba. Kung malaman ng magnanakaw ang dahilan, siguro hindi na siya gagawa ng ganung hakbang. Kung nalaman ng magnanakaw ang dahilan, siguro magdadalawang isip muna siya bago siya gumawa ng ganung hakbang. Hindi ako lulugar sa kagaya niya. Pantayan man ng kahit gaano. Paalam na at ako'y pupunta pa sa aking paroroonan. Paalam Isagani at mag-ingat ka. Alam niyo ba ang sinasabi sa telegrama? Kayo ay hinahanap nila buhay man o hindi. Nahilo po ba kayo? Medyo, mawala rin ito. Diyos ko, ano ang iniinom niyo? Uminahon kayo, Padre. Hindi ako magpapahuli ng buhay. Malapit na akong mamatay. Sabihin mo nga sa akin. Totoo ba may Diyos? Abay, oo naman. Lalabas muna ako nag-aanap ng magaling na hanggang. Huwag na kayo mag-aksaya ng panahon. Mamamatay na rin ako. Tatlumpung taon nang ako'y nagmula sa Europa. Punong pag-asa at pangarap. Ang ninanais ko lamang ay maikasal sa aking minamahal at mabuhay ng payapa. Ngunit lahat ng ito ay nawala. Puro pasakit na lang ang natira. Pinangako ko na ako'y maghihiganti. Naging kaibigan ko ang kapitan na nooy komandante lamang.
Naging magkaibigan kami sa pangangailangan ng isa't isa. Patawarin ka nawa ng Panginoon. Lahat ng ito ay pagsubok at baka plano niya sa iyo. Sundin na lamang natin ang kanyang plano at magpasalamat. Kalooban niya ito? Lahat ng ito? Hindi ko alam, Ginoo. Walang nakakaalam ng kanyang plano. Ang alam ko lamang ay siya'y nagsakripisyo para lamang maligtas tayo. Kung gayon, bakit pinagkait niya sa akin ng tulong? Dahil hindi siya sang-ayon sa iyong pamamaraan. Isang pagkakamali at gumawa ng kasamaan sa pagligtas sa kasamaan. Ako ay nagkamali. Ngunit bakit ang aking bayan na pinagkakaitan ng kalayaan? Ako na lang dapat ang kanilang parusahan, hindi ba? Kailangan ito pa ay magningas, Ginoo. Kaya nga, inuudyukan ko ang kalupitan. Kaya lumaganap ang kasamaan. Pinaigting ninyo ang kasamaan na walang adhika ay binibigay. Kung gayon, ano po ang dapat kong gawin? Magtiis at maggawa. Magtiis at maggawa? Kung nakita niyo lamang ang mga nakita ko, pinapatay ang mga kasalanan ng iba. Magtiis at maggawa? Anong klaseng Diyos iyan? Diyos na nagpaparusa sa mga kulang sa panalangin. Kung ang Pilipino ay hadlang ipaglaban ang kalayaan at hindi yumuyuko sa mga Espanyol, tiyak ay mabibigyan tayo ng kalayaan. Nasaan na ang mga kabataan na maglalaan ng mga pangarap at kasiglahan sa ikabubuti ng bayan? Hali kayo, iniintay namin kayo. Kaawaan nawa ng Diyos ang maligaw sa kanyang landas. Itago sana kayo sa walang hanggang lalim ng karagatan. Kung sa isang marangal na layon ay sana kunin ka ng Diyos at ipakita sa tao. Samantala, dyan ay hindi ka malilito ng katwiran at magtuturo ng katawan. Itago sana kayo sa walang hanggang lalim ng karagatan. Kung sa isang marangal na layon ay sana kunin ka ng Diyos at ipakita sa tao. Samantala, dyan ay hindi ka magliliko ng katwiran at Huli na kayo! 1, 2, 3, action. Ay, huli na kayo. Ang kasal ni Paulita at anak. dahil hindi ito sang-ayon sa iyong pamamaraan. Isang Boss, sorry, boss. Cut!